Nababahala ang ilang cybersecurity experts sa pagdami ng insidente ng pang-hack sa mga ahensya ng gobyerno. Lalo't sa unang 4 na buwan ng 2024, 39 na insidente ng cyber attack sa government agencies ang namonitor ng isang grupo. Saksi, si Rafi Tima. Dumarami, nakababahala at dapat paghandaan. Yan ang nagkakaisang babala ng mga eksperto sa isang cybersecurity conference sa Makati ngayong araw. Bukod sa mga pribadong kumpanya, ang nakakaalarma daw ay ang dumaraming pag-atake sa gobyerno. For the period January to April of this year alone, we have had 39 cyber incidents involving government agencies, 3 of which have had repeated attacks. Pero ang pinagtutuunan ngayon ng pansin ng mga eksperto, ang relasyon ng cyber attacks sa mga aktwal na kaguluhan tulad na nangyayari sa Ukraine. Bago ang aktwal na pag-atake sa kanilang teritoryo, cyber attack daw muna ang ginawa ng Russia laban sa Ukraine. Any move that involves a takeover of Taiwan or takeover of certain portions or the entire South China Sea will have early warning signs in cyberspace. Ang tanong nila, kapag nagkaroon ba ng cyber attack ang China laban sa mga institusyon sa Pilipinas, gagana ba ang Mutual Defense Treaty ng bansa at ng Amerika? Hindi pa raw ito malinaw, pero ngayon pa lang, may mga bansa nang binabago ang kanilang mutual defense treaties. A number of countries are updating those mutual defense treaties to say, look, cyber is covered, and it should be, because if you use a cyber attack and it kills a bunch of people, why is that different than the kinetic attack? Ayon sa ambassador ng Australia sa Pilipinas na nagsalita rin sa forum, siniseryoso nila ang mga panganib ng mga cyber attack. We want to work with you to uphold international law and the rules and norms of responsible state behavior in cyberspace. Sound familiar? A bit like what we're doing in the South China Sea, yes. Maging ang Amerika, batid daw na seryoso ang usapin ng cybersecurity. We've increasingly begun building cyber into our defense cooperation. Last year's Balakatan exercise included a cyber defense component for the first time ever. Today, several combatant commands like the Indo-Pacific Command and Cyber Command have their own programs with the Philippines. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima ang inyo, saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.